Yung pakinggan natin tong gonggong na ito. Ito yung mga kabataan na babata pa. Ito may ikaw pa lintik eh. Ito yung ginagawa nyo sa mga kabataan, kaya mga komunista ginagamit nyo yung mga bata. At tangin mga bata na no to ano nakalagay, no to push naiintindihan kaya nitong mga bata ito nagkagagawa nito. Tingnan natin itong gonggong na ito, nakahikaw pa eh. Tapos kung iniisip niya na matutugunan o at least yung binibigay niya yung mahigit 5 dekadang armadong tunggalian na nangyayari sa Pilipinas. Yung amnesty yung ibinibigay ng ng Regiment Marcos sa ngayon ay conditional. Conditional siya kasi kailangan mo munang umamin na ikay bahagi ng NDFP. Paano mo bibigyan ng amnesty yung walang kasalanan kung hindi ka aamin? Bo, tignan mo nga itong mga conditional daw, natural. Parang paano ka bibigyan ng amnestia kung wala ka namang inaamin na kasalanan? Parang kung something like tatanungin mo yung girlfriend mo, magpapakasal na ba tayo? Diba? Parang ganon. Aminin mo munang mahal mo ko at love mo ko. Parang ganon. Diba? Natangin ng buhay na. CBP-NPA. Tapos sila mag-decide kung applicable ka bang maka-avail kung amnestia. Una-una, masasakatuparan lamang yung pagbubukas ng usapin sa mga tagalang kapayapaan kung ibabasura yung EO-70 siyang tungtungan kung bakit nabuo yung NTF-L CAC. At syempre, buwagin yung NTF-L CAC. Palayain lahat ng bilanggong politika, lalo-lalo na yung mga National Democratic Front of the Philippines, Peace Consultant, upang magbigay daan na pag-usapan ulit. Tingnan mo yung pag-iisip nitong mga kabataan na ito, no? Ito, mga batang-bata, oh. Anong alam niyo sa nagtataka naman ako dito sa gobyernong ito. Dapat dito, yung mga ginagamit niyong pera dyan sa kung ano-ano lang, mga travel allowance niya, sinasagip niya yung mga kabataan na ito, no? Dapat dito talagang binubuog na itong mga NPA na ito, itong mga bayan muna, mga Gabriela, wala kayong ginawa kundi lasunin ng isip nitong mga batang ito. Wala itong kaalam-alam, lalo na itong nagsasalitang ito, napakabobo, nakahikaw ka pa. Umamin, conditional daw yung amnesty. Kailangan daw umamin. Bakit ka ba bakit mo tinatawag na political prisoner yan kung walang kasalanan at sinasabi mo na di ba? Anong ibibigay sa yung amnesty kung hindi ka amin sa kasalanan mo, na rebelde ka? Ang usapan nga dito ay yung mga political detainee. Ikaw na rin ang may sabing political yan eh. Di dapat aminin nila na sila ay nagrebelde against the government. Kung common criminal yung mga yan, di bakit bibigyan ng yan? They have to serve the jail term, yung sentensya sa kanila. At conditional, kayo nga pinabubuwag yung NTF-L CAC eh. Di ba? Pag kayo magkukondisyon, pwede. Pag gobyerno, hindi. Ito naman yung mga katarantaduhan ng mga ito. Ang sinasabi ko kasi dito, hindi naman ito yung pagmumulan ng pagmumulan ito ng dito maaaring mabulilyaso itong gobyernong ito ni Bongbong Marcos kasi ang unang biktima nitong mga makakaliwa na mga NPA na ito, ang kauna-unahang biktima ng mga ito, yung mga kasundalahan at kapulisan, kasi sila yung talagang target na pagpapatayin nitong mga ito at pinatay nitong mga NPA na ito. Yung mga kasundaluhan, pangalawa, yung mga sibilyan na kanilang tinatakot para meron silang malamon doon sa lugar na kung saan sila yung nakabase. May experience ako dyan. Pag nung pumunta sa lugar namin yan, nagpapatay pa nga ng manok ng mga tao sa takot.
itong mga bayan muna na ito, nangongolekta ito sa mga pabrika. Every month, may monthly dues yung mga yan, yung mga Kilusang Mayo 1. May mga monthly dues yan, saan napupunta? Doon sa mga opisyal, walang, tama, pare-parehas kayo ng mga kongresista, walang liquidation. Saan nyo dinadala yung mga perang kinukolekta nyo? Itong mga gagong itong katulad nitong gagong bata na nagsasalita na ito, ginagamit ka nung mga hindi mo naiintindihan na yung mga pinuno mo, ang sasarap ang buhay. Kayo yung handyan, sigaw kayo ng sigaw. Dapat talaga dito, ubusin na itong mga CPP, NDF na ito. Kapag ka itinuloy mo yan, Mr. President, tambaluslos, palagay ko, dyan na malalaglag yung administrasyon mo. Sampal sa mga kasundaluhan at kapulisan yung ginagawa nyo. Pinagpapatay ng mga NPA yung mga sundalo. Mga pulis, inaambos, biglang binabaril sa ulo, nakatalikod. Ilang pulis na ba't sundalo pinatay ng nakatalikod ng mga yan? Yung mga esparo. Ilang pistok na ba ang ginawa? Hindi naman papayag yan na magkaroon ng katahimikan not unless sila yung mamumuno sa bansa natin. Kaya nyo bang ibigay yung gobyerno sa pamumuno nitong mga terorista na ito? Saka ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na nakikipag-negotiate sa mga terrorist. Diba? Ang gobyerno hindi nakikipag-negosasyon sa terorista. Kayo mismo naglagay dyan na terorista yung mga yan. Tapos makikipagpisto kayo. Labo talaga yung gobyerno. Kailangan talaga dito palitan.